Marami nagsasabi sa akin, ano bang tingin mo sa kaso? Well, ako po, ang tingin ko sa kaso, mas malakas ngayon yung probability na baka pakinggan ng hukuman, lalong-lalo na yung presiding judge ng trial chamber ay medyo may edad na rin, si Judge Carver, yung sinasabi ni Tatay Digong na baka hindi na niya kayang humarap sa paglilitis. Ang huling aking balita po ay hindi na niya maalala kung sino talaga yung abogado niya. No? So kapag siya ay nag-attend ng pagbibista at tatanungin siya kung sino abogado niya, baka mamaya hindi maalala ni Tatay Digong kung sino abogado niya at yan ay magiging patunay na hindi na niya kakayaning tumuloy pa sa paglilitis. Kasi kung hindi niya maalala kung sino abogado niya, paano niya malalaman kung ano yung mga ebidensya na pwede niyang gamitin para depensahin ng kanyang mga sarili. Hindi sapat kasi na yung mga abogado ay pwede magpresenta ng ebidensya para depensahan si Tatay Digong. Dapat yung akusado mismo ang siyang magsasabi sa mga abogado kung anong ebidensyang dapat gamitin at kung hindi na kaya gawin niya ng isang akusado, yan ay isang basehan para sabihin na dapat itigil na paglilitis dahil hindi na nga kaya ng akusado na magbigay instructions sa kanyang mga abogado kung anong depensang gagamitin, anong mga ebidensya na isasalang sa hukuman. Pagdasal po natin. Pero ang estima ko, pag nagsimula ang trial sa 30 November 2026, makikita ng mga huwes ang asta, ang pagkatao, ang tignit, ang tindig at pagkaisip ni Tatay Digong, baka lang po, pagdasal po natin yan, hindi ko sinasabi na ito yung mangyayari, pagdasal lang natin na pag nakita na nila ang estado ng pag-iisip at estado ng pangangatawan ni Tatay Digong, baka mapauwi siya ng first 2 quarters ng 2027. Kampante po ako na dapat makita lang nila sa sariling kanilang mga mata, marinig ang mga sagot ni Tatay Digong para sila ay maniwala na hindi na kaya ni Tatay Digong. Ito ay bukod pa dun sa regular medical examinations and psychological examinations na pinag-utos na rin ng hukuman. Dahil nga po si Judge Carver bilang isang senior judge, medyo meron na ring edad, ay nakakaintindi sa kalagayan ni Tatay Digong. Hari nawa, pagdasal po natin para makauwi na po si Tatay Digong. Pag-usapan din po natin na ang latest doon sa hakbang na ginagawa ng Amerika para buwagin ang ICC ay linagay po sa sanctions yung presidente mismo ng ICC, isang Haponesa, si Judge Tomoko Akane ng Japan, at isang senior lawyer na si Abdoulaye Saye ng Senegal. Si Judge Akane nga po ay isang presidente ng ICC. Siya ay tumatayong pinakamataas na hukom sa ICC at siya ay nailagay sa sanctions dahil siya daw po ay sumapi doon sa effort ng ICC na kasuhan ng mga tao na gaya ng Pilipinas ay hindi na po tinatanggap ang jurisdiksyon ng ICC. Itong sa Abdoulaye Saye naman po ng Senegal ay isang senior trial lawyer na naging kabahagi rin ng effort na kasuhan ng isang tao, si Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang Israeli, isang bansa na hindi po ever naging kasapi ng ICC. Ang ibig sabihin po niyan, ang kanilang mga properties at saka mga financial interest na sakop ng US jurisdiction ay frozen at pinagbabawalan po kahit sinong Amerikan na mga tao o mga negosyo na magbigay sa kanila ng pondo at mga kalakal or serbisyo at sila po ay linalabas doon sa American financial system. Magandang araw po sa inyong lahat, magandang linggo sa inyong lahat. Ako po ay nakapagsimba na, kayo ba ho? Alam niyo naman, isang beses lang, isang linggo, hinihingi ng Panginoon na ating alalahanin siya, no? So sige po, kung di pa kayo nakakahabol sa simba, baka mayroon pang kahuli-hulihang simba o misa na po pwedeng habulin. Nako, sige po ha. Sana po isang araw iukol natin sa ating Panginoon. Bumalik po tayo sa usapin sa kaso ni Tatay Digong. Well, ano pong status? Well, as of 23 August, as of today po, yung prosecutors ay naglabas ng 6,909 evidentiary items para sa period ng 7 January hanggang 31 July of 2026. Now, dito sa 6,909, 2,279 ay mga ebidensya na di umano magpapatunay ng pagkakasala ni Tatay Digong.
Another 4,573 ay Rule 77 materials. Okay? Ito ay mga dokumento na importante para gamitin ng depensa sa kanilang preparasyon, no? At makakatulong sa kanilang depensa. At kasama dito sa dinisclose ng prosekusyon ay 57 na mga ebidensyang pwede magpakita na walang pagkakasala si Tatay Digong. Ibig sabihin, dahil paparating na po ang petsa na pagsimula ng trial, unang-una, siguro po wala nang bagong ebidensyang mailalabas dyan kasi ang paglilitis po ay magsisimula ng 30 ng Nobyembre at kung hindi po ako nagkakamali, natapos na yung time frame para magsumite ng pre-trial briefs. No? At dahil nandiyan na nga mga pre-trial briefs, lahat ng mga ebidensya na gagamitin ng parehong panig ay nasa possession na ng hukuman. No? At hindi na po pwede magdagdag, po pwede magbawas, pero hindi na po pwede magdagdag. At tuloy-tuloy na po ang paglilitis kay Tatay Digong sa 30 ng Nobyembre 2026. Ang pagkakaiba po sa ibang pagbibisa ni Tatay Digong sa 30 ng Nobyembre, kailangan physically umattend na si Tatay Digong. Marami nagsasabi sa akin, ano ba tingin mo sa kaso? Well, ako po, ang tingin ko sa kaso, mas malakas nga yung probability na baka pakinggan ng hukuman, lalong-lalo na yung presiding judge ng trial chamber ay medyo may edad na rin, si Judge Carver, yung sinasabi ni Tatay Digong na baka hindi na niya kayang humarap sa paglilitis. Ang huling aking balita po ay hindi na niya maalala kung sino talaga yung abogado niya. No? So kapag siya ay nag-attend ng pagbibista at tatanungin siya kung sino abogado niya, baka mamaya hindi maalala ni Tatay Digong kung sino abogado niya at yan ay magiging patunay na hindi na niya kakayaning tumuloy pa sa paglilitis. Kasi kung hindi niya maalala kung sino abogado niya, paano niya malalaman kung ano yung mga ebidensya na pwede niyang gamitin para depensahin ng kanyang mga sarili. Hindi sapat kasi na yung mga abogado ay pwede magpresenta ng ebidensya para depensahan si Tatay Digong. Dapat yung akusado mismo ang siyang magsasabi sa mga abogado kung anong ebidensyang dapat gamitin at kung hindi na kaya gawin niya ng isang akusado, yan ay isang basehan para sabihin na dapat itigil na paglilitis dahil hindi na nga kaya ng akusado na magbigay instructions sa kanyang mga abogado kung anong depensang gagamitin, anong mga ebidensya na isasalang sa hukuman. Nung una po, sa tingin ko, yung pamilya ay medyo, siyempre dahil ito po ay katandaan ng pagiging limot-limot, ay ayaw aminin ng ganyang estado ni Tatay Digong. Pero siguro in due course, naintindihan naman nila dahil 82 years old na si Tatay Digong, lahat naman tayo, nag-alaga tayo ng mga 82 years old, ng mga lolo, mga lola, at alam natin na talagang datating tayong lahat dyan sa punto na magiging limot-limot na tayo. At ngayon, wala na pong kahihiyan na aminin na talagang limot-limutan si Tatay Digong at dahil dyan, dapat nang ma-dismiss ang kaso sa kanya dahil hindi na nga niya siguro maaalala kung sino man abogado niya, lalong-lalo na hindi niya maaalala kung ano mga ebidensya na pwede gamitin ng kanyang mga abogado para siya ay maabsulto sa mga kasong ito. Yan po ang batayan kasi ng hukuman kung kaya pang harapin ng isang akusado ang paglilitis laban sa kanya. Kung siya ay meron pang sapat na pag-iisip para magbigay instruction sa mga abogado kung anong ebidensyang gagamitin, at kung siya ay talagang nasa sapat na pag-iisip na malaman kung ano yung mga ebidensyang pwedeng gamitin para sa kanyang depensa. Kung hindi na niya kayang gawin yan, dapat ma-dismiss na. Dahil yan po, kapag magpapatuloy pa ang paglilitis, ay lalabag sa karapatan ng isang akusado na marinig. Dahil ang karapatan na marinig, hindi lang yung pagkakataon na marinig, kundi yung pagkakataon na habang ikaw ay nasa tamang pag-iisip, maglabas sa mga depensa para patunayan ang iyong walang pagkakasala. In any case, ang prosecution naman po talaga may burden na magpatunay na lahat ng elemento ng krimen ay narariyan at hindi naman po obligasyon ng depensa na sabihin na wala siyang pagkakasala. Kinakailangan lang natin ay reasonable doubt. Pero yun nga po, no, habang nagpapatuloy ang proseso na magpapakita ang prosecution ng kanilang ebidensya na beyond reasonable doubt, ang katotohanan naman po, kung hindi naman mabibigyan ng pagkakataon ang akusado ng pata sa pagkakataon na magpresenta ng kanyang ebidensya dahil siya ay wala na sa tamang pag-iisip, dapat talaga itigil na at ibasura na yung kasong yan. Pagdasal po natin na sa pagharap ni Tatay Digong sa kanyang takdang paglilitis sa 30 November, mapapansin ni Judge Carver at yung dalawa pa niyang mga kasama na talagang hindi na kaya
ni Tatay Digong na harapin ang kaso dahil baka mamaya kapag tinanong siya kung sinong abogado niya, hindi na niya malalaman ang pangalan ng kanyang abogado. At dahil po dyan, magsisimula na yung proseso talaga para tignan kung kaya pa talagang harapin ang kaso, kung dapat bang magpatuloy pa or dapat nang i-dismiss. Pero ako sa tingin ko po, kumpirmado, hindi na niya maalala kung sino mga abogado niya, dapat ma-dismiss na yung kasong yan dahil wala na siya sa tamang pag-iisip na mag-utos ng tamang depensa sa kanyang mga abogado o di naman kaya magsabi kung ano yung mga ebidensyang nagpapatunay ng kanyang kawalang pagkakasala. Anyway, wag na po tayo magkaroon ng kahit anong alinlangan. Tanggap naman po natin na kapag 82 years old na, talaga naman pong malakas ang posibilidad na limot-limot na, bukod pa dun sa katotohanan na sa kanyang physical na kondisyon, talagang nadarapa na siya. At ito ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon na siya ng special monitoring mismo doon sa kanyang detention facility, no? Dahil talagang miski ordinaryo naglalakad lang ay natutumba na. Ito po ay bukod pa doon sa mga bed sores na sinasabi ni BP Sara nung huli kanyang pahayag. Itong mga bed sores pong ito ay nangyayari kapag palagi nang nakahiga. At sabi naman talaga nung isang Pilipina nagtatrabaho doon sa detention facility na minamasdan si Tatay Digong kasi nga po daw palagi na lang nakahiga si Tatay Digong. No? At dahil po dyan, nagkakaroon siyempre ng bed sores dahil lang matagal ng paghiga ay siyang dahilan kaya nagkaka-bed sores. Sa totoo lang po, ako'y nag-alaga ng lolo't lola. No? Talaga pong dahil ako lang natira sa Pilipinas, inalagaan ko sila mula 80 anyos hanggang sila pumanaw ng mga around 85, yung aking lola, 87 yung aking lolo. At talaga naman pong itong edad nito, simula na po yan na magkakaroon talaga sila ng hindi lang limot-limot na pag-iisip, kundi sila po ay nagiging parang bedridden na dahil nga po sa kanilang katandaan. Lalong-lalo na kung wala namang pagkakataon na magkaroon ng regular exercise gaya ng paglakad-lakad na hindi naman po pwedeng gawin ni Tatay Digong habang po siya ay nakadete na. Pagdasal po natin. Pero ang estima ko, pag nagsimula ang trial sa 30 November 2026, makikita ng mga huwes ang asta, ang pagkatao, ang tignit, ang tindig at pagkaisip ni Tatay Digong, baka lang po, pagdasal po natin yan, hindi ko sinasabi na ito yung mangyayari, pagdasal lang natin na pag nakita na nila ang estado ng pag-iisip at estado ng pangangatawan ni Tatay Digong, baka mapauwi siya ng first 2 quarters ng 2027. Kampante po ako na dapat makita lang nila sa sariling kanilang mga mata, marinig ang mga sagot ni Tatay Digong para sila ay maniwala na hindi na kaya ni Tatay Digong. Ito ay bukod pa dong sa regular medical examinations and psychological examinations na pinag-utos na rin ng hukuman. Dahil nga po si Judge Carver bilang isang senior judge, medyo meron na ring edad, ay nakakaintindi sa kalagayan ni Tatay Digong. Hari nawa, pagdasal po natin para makauwi na po si Tatay Digong. Pag-usapan din po natin na ang latest doon sa hakbang na ginagawa ng Amerika para buwagin ang ICC ay linagay po sa sanctions yung presidente mismo ng ICC, isang Haponesa, si Judge Tomoko Akane ng Japan, at isang senior lawyer na si Abdoulaye Saye ng Senegal. Si Judge Akane nga po ay isang presidente ng ICC. Siya ay tumatayong pinakamataas na hukom sa ICC at siya ay nailagay sa sanctions dahil siya daw po ay sumapi doon sa effort ng ICC na kasuhan ng mga tao na gaya ng Pilipinas ay hindi na po tinatanggap ang jurisdiksyon ng ICC. Itong sa Abdoulaye Saye naman po ng Senegal ay isang senior trial lawyer na naging kabahagi rin ng effort na kasuhan ng isang tao, si Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang Israeli, isang bansa na hindi po ever naging kasapi ng ICC. Ang ibig sabihin po niyan, ang kanilang mga properties at saka mga financial interest na sakop ng US jurisdiction ay frozen at pinagbabawalan po kahit sinong Amerikan na mga tao o mga negosyo na magbigay sa kanila ng pondo at mga kalakal or serbisyo at sila po ay linalabas doon sa American financial system. At meron din po silang ban para pumasok ng Amerika. Now, a matter of time po bago talaga sumuko ang mga empleyado ng ICC na merong financial sanctions kasi bagamat ang bangko ng ICC ngayon ay mga European banks,
meron pong batas ang Amerika na nagsasabi na kapag merong sanctions, yan ay pinapatupad hindi lang doon sa mga branches sa Amerika mismo, kundi sa lahat ng mga korporasyon na merong negosyong ginagawa sa mga Amerika ng mga businesses. At habang nagkakaroon po yan ng tinatawag nating money transfers o mga pondong dumadaan by wire service doon sa mga American wire transfer system at wala naman pong ibang alternatibo kung hindi yung mga American system na yan, ay hindi dapat sila magkaroon ng any financial transactions. Ibig sabihin, mawawalan po ng bangko itong mga opisyalis nito at pag wala pong bangko, mahirapan talagang mabuhayan. Dahil miski kunin nila in cash ang kanilang mga sweldo sa ICC, magbabayad lang sila ng cash. Karamihan naman po sa kanila ay hindi talaga nakatira sa dahig, nandun lang sila dahil sa kanilang mga trabaho. So sa tingin ko po, bukod pa doon sa paparating na pagliliti si Tatay Digong kung saan magkakaroon ng pagkakataon ng hukuman na tignan mismo ang kalagayan ni Tatay Digong sa kanyang pisikal na kalusugan at kanyang mental na kondisyon, ayan na po, napapabilis na po parte pagpapatay ng Amerika sa ICC bilang isang institusyon, isang dahilan din para mapabilis ang pag-uwi ni Tatay Digong. Alam niyo po, hindi kinakailangan na tuluyan ng mabuwag ang Amerika ang ICC para makauwi si Tatay Digong, ha. Sapat na po siguro kung gagamitin ng ICC si Tatay Digong bilang ehemplo na kinikilala nila ang pagkakamali nila na sila ay nagpupumilit na mag-exercise ng jurisdiction gayong ang Pilipinas ay bumitiw na sa ICC jurisdiction. Kapag ginawa nila ito po isang napakalakas na pamamaraan para makumbinse yung iba pang mga miyembro na hindi pa bumibitiw at nag-iisip na bumitiw na baka naman umaamin na ng pagkakamali ang ICC, iatras na ang kaso laban sa mga bansa na hindi naman kasapi ng ICC, kasama na po dyan ang bansang Russia, ang bansang Israel, at syempre at ang bansang Pilipinas. Kung ako naman ay estado na kabahagi ng ICC at nais ko pa talaga mabuhay ang ICC, gagawin ko na yan. Iatras ang kaso laban kay Netanyahu, laban kay Vladimir Putin at laban kay Duterte, kesa naman tuluyang mabuwag ang hukuman dahil mas mabuti na nga na meron tayong hukuman na matatakbuhan ang mga biktima ng mga pinakakarumal-dumal na mga krimen kapag wala na pong lokal na hukuman na pwedeng magbigay ng katarungan. Pero gaya nga po ng Pilipinas, hindi naman po saradong mahukuman. Lahat na nagsasabi na sila di umano naging biktima ni Duterte, pwede naman po silang maghain ng kaso sa Pilipinas. So kung nais nila talagang isalba ang ICC bilang isang institusyon dahil kinakailangan natin na yung mga bansang hindi na gumagana hukuman ay magkaroon pa rin ng pamamaraan para magkapagbigay ng katarungan sa kanilang mga mamamayan, i-dismiss ang kaso kay Tatay Digong, kay Putin at kay Netanyahu. Well, yan naman po ay kung gusto talaga nila na wag nang mabuwag ang ICC gaya na nangyari ng naunang nagkaroon na po kasi ng naunang tangka na magkaroon ng ICC pero hindi po yan nagkaroon ng katuparan dahil nga po hindi sinuportahan ng mga makakapangyarihang bansa. Kasama na po ang Estados Unidos. Kung ayaw nilang maulit muli ang nangyari dun sa naunang International Criminal Court, sana po i-dismiss na ang kaso laban kay Tatay Digong, laban kay Netanyahu at laban kay Putin. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha, at sana po patuloy niyo inyong pamamahinga itong araw ng pahinga, itong araw ng linggo. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, the only country that I will love. Bye for now and God bless the Philippines.